para sa aking ika-12 episode. Oras na para bumalik sa Visayas at tumanas na madaming first time. First time ko sa Biliran, sa bagong Leyte Provincial Capital, maging sa nakakamanghang Canhugas Nature Park at Ginduyanan Cove sa Eastern Samar. First time ko din sa probinsya ng Masbate at dinayo ang Mount Mayong-Payong na sikat na viewpoint sa isla at muling niyakap ng mainit na pagtanggap ng Bicolandia. Ready ka na bang lumarga? Let's go in 3, 2, 1! King of the world! Ready na lumarga! Philippine Love 2025! Tara na! 82 probinsya, gandang hindi maikukumpara. Hindi na kailangang lumayo pa. Bago buong mundo, Pilipinas muna. Good morning everyone, or as we say it in the Ibanag language, Diyos taumani ka mo ngamin. This is your King of the World, and welcome to day 47 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. Alright, so the chronicles of narrow spaces pag pumapasok na tayo sa passenger area ng Roro. Ito nga dito ngayon sinakyan natin, LCT Poseidon 35. So this is mainly a cargo ship, talagang nagtransport lang ng mga trucks and cargo. Ako lang ang motor dito. Ibang ruta ng Roro ang dinaanan ko mula Surigao patungong Southern Leyte. Instead of the typical Surigao-San Ricardo route, sa Port of Padre Burgos ako dumaong dahil mas malapit ito sa provincial capital ng Southern Leyte. Sir, saan pwede magpa-picture na may pangalan yung port? So, tapos na tayo dito sa port ng Padre Burgos. Hanap muna tayo ng gas station kasi wala na akong gas. Yikes! Excuse me po. Anong bayan po to? Macrohon? Okay. Thank you. Dito na tayo sa bayan ng Macrohon dito sa Southern Leyte. Ang bilis. Konting abante lang from Padre Burgos, Macrohon na agad. We are now in Maasin City, Southern Leyte. Welcome to the provincial capital of Southern Leyte. So ayun, nandito ako ngayon sa harapan ng Southern Leyte Provincial Capital. Papalipad sana ako ng drone kaso walang charge yung mga battery ko kasi hindi ako nakapag-charge sa barko. So tayo ng capital ngayon. I'll ask if I can charge for a bit and then hopefully pumayag. Maswerte na lang din at very accommodating ang mga tao sa Kapitolyo at pinayagan ako mag-charge saglit. At nabigyan pa ako ng Provincial Tourism Office ng travel guides kung saan magandang pumunta sa Timog Leyte. So maganda talaga pag sa Tourism Office ka pupunta para mabigyan ka ng mga ganito. Good morning po. Morning! Hello! Good morning po. Okay, so tapos na tayo makicharge. I-charge naman ng konti yung drone saka yung power bank natin. Suggestion ni Pao, ganap po na tayo ng lodging na cheap para makaligo lang saka maka-charge saglit. Grabe. Lagkit na ako. Ayoko magdahin ng ganito. Unfortunately, hindi pala ako nakapag-video during this time. Kaya fast forward na lang ulit tayo sa biyahe kinahapunan. Woo! Recharged! Pwede na ulit. Medyo pinaglaruan ako ng panahon sa kanlurang bahagi ng Leyte dahil pabugso-bugso ang ulan. 4 stop tayo dito sa Inupakan kasi biglang umulan. And yun yung drawback talaga pag i-delay mo yung trip mo towards the afternoon or late afternoon kasi ang buhos ng ulan usually dito bandang hapon. Medyo hindi ko na-enjoy yung west coast ng Leyte. I'm on a time crunch. Kailangan kong dumating sa Biliran as soon as possible para makuha na ko na maganda. Unfortunately, ladies and gents, it's raining again. And from the look of things, this is not going to be pretty. Dito katulad kanina na may araw, ito wala talaga. So yun na nga, hinto na naman tayo to take off my raincoat. Tapos few kilometers or kahit wala pa yatang 1 kilometer after I put it on, the rain stopped. Second time, man. Kulit na ulan. Gayon pa man, napaka-relaxing dumaan sa western side ng Leyte. Ang daming puno, relatively maayos ang kalsada, at saktong dami lang ang sasakyan. Yun pala, by going through this part of Leyte, hindi ko madadaanan yung Agas-Agas Bridge. Yeah. Sayang, pero ganun talaga.
And that's part of the theme din naman ng ating Philippine Loop version 2. Lahat na napuntahan natin ng version 1, di na muna natin babalikan. Hanggang sa nakarating na ako sa pit stop ko ngayong araw, ang bayan ng Naval, which is the capital town of the province of Biliran. Naval or Naval Biliran, provincial capital. Awesome! Nakakatuwa kasi habang kinukunan ko ng litrato ang Capitol Building, may nakakita sa aking lokal na Philippine Loop Conqueror din. Meet Sir Dwight Anthony Inchoco II. Sa sobrang random ng pagkikita namin, hindi handa ang camera ko at wala man lang akong footage na kasama siya. Pero maraming salamat sa pag-welcome, Sir Dwight. Solid! Pagkatapos ng Biliran Provincial Capital ay nagtungo naman ako sa kanilang napaka-busy na Kaibiran Boulevard. Dito ko nasilayan ng isang napakagandang paglubog ng araw. Dang! Ang ganda ng sunset, boy! At nakasalamuha ang mga friendly na mga lokal. Nandito tayo sa Seaside Boulevard ng Biliran at na-meet natin si Sir JR. Ayan o. Hi! Nakita ko siya kanina nagpapalipad ng drone. Kaya saktong sunset. So, nilabas ko na rin yung drone ko. Nagpalipad na rin ako. Influensya ni Sir JR. Shoutout Sir JR. Hello. Shout out kay King. Ride ka sa pag-uwi mo. Salamat sir. Siyempre kasama rin natin si Sir Reggie saka si Ma'am Joyce. Ayan. Saka yung baby nila. Ibon daw po, sabi niya. Ayan. Nagsabing ibon daw yung drone. Nice to meet you po. Thank you, thank you. Ayan. Nice people of Biliran. Panalo. Siyempre may mga na-meet pa ulit tayo at taga Biliran. Si Renz saka si Justin. Shoutout sa kanilang dalawa. Trivia, if you want to catch the sunset, dito yan sa Seaside Boulevard ng Biliran. Tapos if you want to catch the sunrise naman, doon daw sa Biliran Bridge, sabi ni Sir JR. Pero sa mga gusto mag-drone dyan, you have to be wary lang sa mga lawin daw doon sa Biliran Bridge pag early morning. So, just keep that in mind. I decided to stay here na muna. Kasi kung pupunta rin naman ako ng Palo, gabi na, hindi ko mapipicturean ng maayos yung Capitol. Bukas na lang ng umaga, maaga na lang kung aalis dito. Day 48 na mga Kofun at sa araw na to, tutungo tayo sa nakakamangang probinsya ng Eastern Samar. Pero bago yan, dadaanan muna natin ulit ang Biliran Bridge na kumukonekta sa probinsya ng Leyte at Biliran Province. Good morning everyone. Nandito tayo ngayon sa Municipality of Leyte, dito sa Province of Leyte. At ngayon nandito ako sa Andox. Most of the chicken places kasi that I've seen in Southern Leyte and Mindanao, puro crispy king. Wala akong nakitang Andox. Kaya ito first na nakita kong Andox, kumain na ako dito sa Leyte. Apparently, Capoocan, Western Leyte is the Calbiga of Western Samar in terms of road conditions. Not as bad as Calbiga, pero so far, they have the worst roads dito sa Western Leyte. Although, to be fair, sa outskirts lang yun ng Capoocan. Dito naman sa may bandang gitna, ayos naman. Maganda pa yung kalsada. Welcome to the town of Carigara, the first capital of Leyte and Samar. Wow, talaga? Nice! Isa na namang trivia mga Kofun. Ang Carigara ay nagsilbing capital town ng Samar Leyte Province mula 1735 hanggang 1768. Bago hinati ang Samar at Leyte into two separate provinces. Napakaganda din ng pantalan ng Carigara. At sa kasalukuyan ay inaayos din daw ito para maging alternatibong daungan ng mga barko mula Matnog o Allen. Pagdating ko sa Palo, Leyte, nasilayan ko sa unang pagkakataon ang bagong kapitolyo ng probinsya. Haha! Ang ganda ng Capitol nila! Panalo! Ayan na nga mga Kofun, we are in front of the Leyte Provincial Capital. Grabe, maganda na yung old Capitol building nila pero mas malupit na naman to. Ang ganda ng design. Saka panalo talaga yung landscape, promise. Welcome to the new provincial capital of the province of Leyte. Ang ganda ng fasad ng Kapitolyo. Yung garden nga sa harap nito ay isang koleksyon ng maliliit na berasyon ng mga tourist spots ng probinsya. Kaya na-enjoy ko ang pagdaan ko dito. So yun, status report dito sa Tacloban. Kita nyo naman ang traffic. Yan o. Grabe ang traffic. Yan na yung effect ng maintenance ng San Juanico Bridge. Tayo magagawa dyan.
Na isa lang talaga yung dadaan. Kasi tinan nyo naman yan, yung entrance. Single file lang talaga mga sasakyan, yung kamotor. Pwede yung dalawa. Touchdown, Samar! Now instead of going left to Western Samar to Calbiga and Catbalogan, dito tayo sa right side towards Eastern Samar. Sa pagpasok ko sa Eastern Samar, kapansin-pansin ang pagkakaiba ng kondisyon ng kalsada kung ikukumpara sa karatig probinsya ng Samar. Basta kasi sinabing Samar, nakakabit na dito ang imahe ng lubhang malubak na kalsada. Pero dito sa Eastern Samar at maging sa Northern Samar, ang ganda ng kalsada. Orong Bridge. Ooh, nice! Kaya kung hindi ka naman nagmamadali, I would suggest that you take the Northern and Eastern Samar roads pag nasa isla ka. Medyo nag-enjoy ako magpalipad ng drone doon. Welcome to Eastern Samar. Di pa pala Eastern Samar yun. I'm officially in Eastern Samar. Welcome to Lawaan, Eastern Samar. MSH Sisters Academy. Balenciaga, Samar. Walang giga pala, Balenciaga. Kaya declare ko na magandang panahon dyan kung saan tayo pupunta. Pero minsan talaga kahit anong declaration ang gawin mo, walang pakialam ang panahon sa'yo. Canhugas Nature Park, one of the suggestions of Brother JR Dizon. The past few days, sobrang init daw dito sa Eastern Samar. Ngayon lang umulan ngayong araw na to, starting at 9 a.m. So, Brother JR, talaga ako ang rainmaker, Brad. Diyos ko. Ako na naman ang rason. Diyos ko. Ang dami ko na kasi pinuntahan na sobrang init, tapos pagdating ko umuulan. Ay, ako talaga yung nagdadala ng ulan sa mga lugar. Pasensya na po kayo sa mga nagbakasyon na bumisita rin ako. Right, so nandito tayo ngayon sa registration area ng Canhugas Nature Park at kasama natin si Sir. Ano pangalan mo, Sir? Glenn Diaz po. Sir Glenn. Tapos si Ma'am. Ay, sige. Hindi natin pakita si Ma'am. Pero, ano bang pangalan nila, Ma'am, Sir? Si Ate Dayday, Andrea, Ate Mila. Ayun. Shoutout po, shoutout. Shout out po sa inyo lahat. Thank you, Sir. Thank you. Ayun, so nakapag-register na tayo, nakapagbayad na rin tayo ng entrance fee na 20 pesos. Ngayon punta tayo dito sa cliff na sinasabi ni Bro JR. Dami kong mention ni Brother JR kasi siya talaga yung nag-suggest sa akin dito sa lugar na to. Ayan. Canhugas Nature Park. Tara! It has been raining since I got to Eastern Samar. Tapos biglang huminto. Ngayong nandito na ako mismo sa Canhugas. Ayos. Ayan, so there are cottages here. Oh, dang, ganda. So many cliffs. Panalo. Tapos may nagsishoot din doon ng couple. Ang relaxing lugar, promise. Oh, ganda. So here we are at the view deck. Ganda. So, tapos na nga tayo dito sa Canhugas Nature Park. Aside from the cliff and the view, pwede palang maligo dito. So, bukod dun sa cliff, dito naman yung beach area. Oh, linis ng tubig. Siyempre, hindi pwedeng na dito na tayo tapos di tayo magpapakabasa ng konti. Linaw ng tubig. Panalo! Ayos!
Malapit lang to sa highway, so very accessible to motorists. Kaya it's a very good place to go. Yan dito ka sa Eastern Samar. Basa na rin lang tayo, pakabasa tayo ng konti. Alright, so I am on my way to Ginduyanan Cove. Magandang hapon po. Ito po ba yung papunta ng Ginduyanan Cove? Opo, diyan po sa may, ano po, yung diyan sa pinakagilid yung last po doon ng bahay. So yun na nga, papunta na ako ng Ginduyanan Cove kasama si Sir Ron saka si Kano. Nakakalito daw kasi yung daan papunta dun sa Ginduyanan Cove mismo kaya kailangan ng local guide. Okay, magandang hapon po. Yeah. Medyo muddy yung terrain kasi umulan dito. Kaya ingat-ingat lang if you're going here on a rainy season, on a rainy day. Nakakatawa talaga. Ilang beses na nangyari. Kung saan ako pupunta, saka lang daw uulan. Kwento ni Ma'am Andrea kanina dun sa registration area ng Canhugas. Sobrang init daw, umabot pa ng 50 ang heat index dito sa Eastern Samar. Pero ngayong dumating ako dito, biglang umulan ng malakas. Diyos ko. Rainmaker. Rocky na. Good afternoon po. Hirap na. Tandaan lang po. Sir. Wala kang kahawak-hawak, sir. Hindi pa kung daanan dun sa amin sa Burungan. Bakit, sir? Anong ano doon? Ano lang, malayo-layo. Yung post namin. Ay, falls. Grabe, challenge nito pagbaba dito. Ooh, nice. Imposible ang first time mo dito, sir. Dito. Oh my God. Kasi tagal ko na dyan. Ngayon ko hindi ko bayaw ko. Ah, bayaw mo. So, Hindi ka nagtatagalog. ano ka ako. Lahat nakakaintindi ka lang. Okay. Ilang beses ka na pumunta? 5. Oo. O yan mga kaibigan, si Kano, marunong magbisaya, nakakaintindi ng Tagalog, pero hindi siya nagtatagalog. 5 beses na raw siya nakapunta dito sa Ginduyanan Cove. Si Sir Heron, first time, Diyos ko. Nagkasabay lang kami. Ayun parang ako nagpunta dito. Tapos na ko. Oh my God, ang ganda po dito. Ginduyanan Cove, my golly. Ayan, so pabalik na tayo. One last look. Ang ganda ng lugar. Dahan-dahan lang. Kasi baka mauntog tayo. Huwag masyadong tumingin sa baba. Tingin din sa taas pa minsan-minsan kasi lalaki ng mga batong yan. Oh. Baka matamaan yung ulo. Parang caving lang din eh. Sige po. Hernani Townville, Agaha. Kaya maraming flaglets kasi bukas daw ang barangay fiesta ng Nagaha. At siguradong maraming tao bukas doon sa Gundayanan Cove. Kaya maswerte na ako lang ang kanina ng tao doon. Actually meron din isang turista, nakasabay ko, nakita niya naman. Pero pabalik na sila nung papunta pa lang ako. Tapos na tayo sa napakagandang Ginduyanan Cove sa Hernani, Eastern Samar. Ganda ng cove.
Tapos ito po yung sinasabi namin sa inyo. If you go through Eastern Samar, look at the roads. Ang ganda po ng kalsada dito kasi hindi masyadong dinadaanan ng mga truck or hindi dinadaanan ng mga truck. Kaya hindi naaararo tong kalsada na to. Kaya maganda. Kaya sa mga loopers dyan o kaya mga biyahero na they dread going to Samar or passing through Samar because of the roads in the western side, dito na lang kayo sa eastern. Wala kayong reklamo, panigurado. Although mapapalayo kayo ng konti going to Tacloban and Leyte, at least mas pleasant naman yung experience ninyo. Unless you plan on going to the tourist spots sa Calbiga, sa Lulugayan Falls, sa Langon Gobingov Cave, o definitely doon kayo dadaan. Pangit yung kalsada sa may western side, pero ang daming pwedeng puntahan. I-research lang ninyo. Dalawa pa lang yon, Langon Gobingov Cave, Lulugayan Falls, pero marami pang mga magagandang tanawin sa falls and caves sa Western Samar. Check nyo yung page ni Sir Johnny Bonifacio. Grabe yun, veteranong caver, veteranong explorer. He owns Trex Explore. He owns that outdoor shop. And marami kayong makukuhang mga tips and tricks dun sa website niya, sa Facebook page niya. Yun nga lang, medyo pang international kasi yung pricing niya. Baka ma-discourage kayo. Pero if you're on a budget, I suggest you go to the municipal tourism offices kasi sila po yung nagbibigay sa inyo ng mga local guides naman na ano lang, pasok sa bulsa yung kanilang mga rates. Pero gaya nga nasabi ko last year, if you find that the place is big and the trek is a little bit hard, then magbigay naman po kayo ng mas malaking tips sa mga guides natin para mas matuwa pa silang mag-guide sa mga susunod pang mga bisita. So now, I'm just enjoying the roads of Eastern Samar. No stress. Ang ganda po ng kalsada, wala akong maireklamo. Eto, Google says I have 52 minutes to go before I reach Borongan City, ang capital city ng Eastern Samar, kung saan tayo kukuha ng picture ng kanilang provincial capital. At nagbabalak akong doon na rin matulog kasi yung papunta ng Catbalogan City sa capital naman ng province of Samar, matwistis at gabi na, hindi natin kabisado yung kalsada. Kaya safety first tayo. City of Borongan. Woohoo! Lapit na pala. Oh, nice. Ganda. So, nakabot pa tayo dito sa Borongan City, to the provincial capital of Eastern Samar. Ayan. Alis na tayo dito sa provincial capital. Yung pala ang gagawin ko, maghahanap ako ng shop na bukas pa para makapag-change oil na si Nacho. More than 2,500 na yung takbo niya since the last oil change. So, nakapag-change oil na rin si Nacho dito sa Borongan City. Hanap tayo ng matutulugan. So weird. Let's ask here. Good morning mga Hofun. It is now day 49 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. At ngayon paalis na tayo sa... Hindi ko alam yung pangalan na ng hotel. Basta mahirap siyang bigkasin. Daoming Sword. Something like that. So ito yung pangalan ng hotel. Dom Sawyer Hotel. Daoming Su daw. Talagang natamo yung batang 90s. Alright, so ito yung pinag-stay ko last night. Dom Sawyer Hotel. Makulimlim na umaga from Borongan City, Eastern Samar. Pagas na muna tayo before tayo lumarga. Tip lang, slow down when you're on the bridges of Eastern Samar kasi ang gaganda ng views. Bye bye Borongan City. Ayan na nga mga Kofun, rain is starting to fall. Welcome to Northern Samar! Woohoo!
Ayan, so nandito tayo sa Pabuhan, Northern Samar. At ito yung tinuro sa akin na welding shop kasi grabe na tong nabangga sa atin. Wala na, bumigay na talaga. Ang gagawin, lalagyan na lang daw ng bracket dito para pwede pang maisalba yung ano natin, crash guard natin. Kasi dami nakamount eh. Nakamount yung ilaw, nakamount yung para sa monopod natin. So, gusto ko na kasi natanggalin. Pero sabi ni Kuya, pwede para remedyuhan. So, yun, sige. So, okay na rin yung remedyuhan na lang natin. Ayan, yan si Kuya Pidjo. Buhan. Barangay Kababtuan. Buti na lang nakapagpatanong tayo kanina dun sa may tindahan. Doon sa motorcycle shop actually. Sila yung nagsuggest dito sa may scrapyard. And buti available sila, sir, na gumawa ng ng motor natin. Sir, maraming salamat po! Northern Samar, Provincial Capital. So yan, nandito ako ngayon sa harapan ng provincial capital ng Northern Samar. At unfortunately, hindi pwede magpalipad ng drone kasi katabing-katabi mismo ang airport. Saka meron daw parang military base close by, so hindi pwede talaga. Happy 60th anniversary by the way, Northern Samar. Doon po kayo sa bayan ng magaganda Gandara. Ayan na. Ito na nga mga kofon. Ang lubak ng Samar. The experience in Samar will not be complete without these. Unfortunately. Salamat. Bye-bye, Gandara. See you tomorrow. Very good boy, Nacho. Kunti na lang. Makakawin na tayo. And we're done for our Philippine Loop version 2. Good boy. You have been very good. Konting push pa. Ayun, ito. Ayun, sa pangalawang pagkakataon ngayong loop na to, GP Hotel na naman tayo. Sama natin si Sir Joshua dito sa City of Catbalogan, Samar. Yun. Wala, nagiging go-to hotel ko na ang GP Hotel basta nakita ko sa mapa. Shout out na kay Sir Joshua. Yes. Shout out po eh. Good morning mga Kofon. It is now day 50 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. At ngayon nandito tayo sa Catbalogan City sa Samar. And nagbe-breakfast na ako, transferring files and preparing to go to Allen Port today. At tatawid dagat na naman tayo papunta na ng Luzon sa probinsya ng Sorsogon. After a brief rest sa GV Hotel Catbalogan ay oras na para bumalik sa isla ng Luzon. Nakipagpadintero na naman tayo sa malasungkang kalsada ng probinsya. Pero ganun pa man ay na-enjoy ko pa rin ang biyahe dahil presko ang hangin dito. Ito mga Kofun, very emotional spot. Kasi every time dadaan ako dito, naalala ko yung pagkakataon na nabuo ang Hampas Loopers. Naks, akala mo naman talaga kasama. Hindi, ito yung spot lagi na binabanggit nila John Fox, nila MotoGP, nila Boy P, na nabuo ang Hampas Loopers. I don't know how, hindi ko pa rin napanood kung paano sila nabuo dito. Pero this is the spot, this is the view. And wala lang. Pati ako naging emotional kasi parang naging parte ako nung journey nila during the first Philippine Loop. Kaya yon. Honorary member, Hampas Loopers. At nakarating na nga ako sa Jubasan Ferry Terminal sa Allen, Samar. So yun mga Kofu, nandito na tayo ngayon sa Jubasan Ferry Terminal, yung terminal ng Santa Clara Shipping Corporation. Dito rin tayo dumaong last year. And dito rin tayo sasakay papunta ng Matlog. Awa ng Diyos, nakakuha ako agad ng tiket. Nakasampa sa barko. Yeah, but it's been a fun ride so far. Still a long ways to go.
I still have at least 10 days out of the projected 60 days. Pero parang lalagpas ako eh. I had too many days na nag-extend ako sa isang lugar. Still fun. Looking forward to the rest of the trip. At pagdaong sa Matnog, Sorsogon ay dumiretso na ako sa Sorsogon Coliseum. It's a modern day version or a remake of the Colosseum in Rome. Or at least that's the closest we can get to it. So I made a stop here at SM City Sorsogon because I had to buy a new pair of raincoats. Kasi napunit na yung pants, napunit pa tong taas ng lumang raincoat ko. So I had to buy new one dito. Essential tip mga Kofun, buy a good quality motorcycling raincoat. Mula kasi noong unang PH loop ko, binaliwala ko ang pagpili ko ng maayos na raincoat at naging malaking abala ito sa biyahe. Okay din yung medyo oversized para hindi na kailangan tanggalin kung ano man ang suot mo pagbagsak ng ulan. Syempre, hindi pwedeng hindi dumaan sa Sorsogon Provincial Capital para ipagpatuloy ang 82 Provincial Capital Quest ko. Inabutan na nga din ako ng ulan pag alis ko ng Sorsogon Capital. Isang rason din kung bakit ako ginabi papuntang Port of Pilar. Nandito ako ngayon sa Port ng Pilar sa Sorsogon. Nagpa-reserve na ako sa may Montenegro. Trip natin ngayon is 8 p.m. 4 hours na yung biyahe. So 12 midnight, nandun na tayo sa Masbate City Port. Nakahabol tayo sa trip to Masbate, alas 8. Bandang alas 12 nang nakarating ako sa Masbate City at hulaan nyo kung saan ako tumuloy. Good morning. So nandito tayo ngayon sa Masbate City at sa ating pangatlong GV Hotel ngayong trip na to. Kasama ko po yung staff ng GV Hotel dito sa Masbate City. Ano pangalan ni ma'am? Virgie. Si Sir Randy. Saka si Sir RG. Ayun. Nagpapa-assist po ako sa kanila kung saan mga pwede pumunta dito sa Masbate City na malapit lang before tayo sumampa ulit ng barko. And ang suggestion ni Sir RG is Mayong Payong, tapos suggestion ni Ma'am Virgie is Mangrove. Yun. Teka, pahabol, sir. Sir, hindi kita na-introduce. Anong pangalan mo, sir? Joshua, sir. Sir Joshua. Shoutout kay Sir Joshua dito rin sa GV Hotel. Time check, eksakto, alas 8 ng umaga. Ang ferry natin, alas 9. Alas 10 pala. So I have to be there at 9 o'clock para ma-secure ko yung tickets, yung Coast Guard, and everything. Ang mga na-research ko na tourist spots dito sa Masbate is Animasola Beach and the Cowboy Marker nga. Kaso, hindi ko mahanap yung Cowboy Marker. Tapos yung Animasola Beach pala is ang layo. It's like you have to travel to one island and then travel to another smaller island, and we don't have that much time. Pero ang ganda ng rock formation dun sa Animasola Beach. Sayang nga eh. I think I saw it in one of the vlogs of Kulas of becoming Filipino. And hopefully I'll be able to visit it in the future. Eto, papasok na tayo sa Mayong Payong. Let's go! Yung mga gusto nating puntahan eh. Sementado. Pwede natin dalhin si Nacho. Willing lang akong iwan si Nacho pag yung talagang super special yung lugar eh. Parang Budbonggao, mga tipong ganun. White Island ng Camiguin, di ba? Yung wala kang choice na iwanan si Nacho pero alam mong it's going to be worth it. Taas. Shit, taas. Oh. Ooh. Let's go. Alam mo mataas ang lugar pag yung napapalin forward ka. Ang sarap naman dito. Pero you have to be cautious pag umuulan din. Sobrang taas. Pag nawalan ka ng brake dito, wala. Kwento ka na lang. Nagpapap pa talaga yung tenga ko eh. Welcome to Mayong Payong. Ay, tourist destination pala talaga siya. Akala ko ano lang, mountain top lang. Mayong Payong Park on the left, Valle Justina on the right. Dito tayo sa left. Welcome.
to Mayong Payong Mountain Peak Park. So yun na nga, dito tayo sa Mayong Payong Mountain Peak Park. Yan. Yun yung view. Ay, marami naman palang establishments dito. Saka may mga view deck na rin sila. Oh my God, ang ganda ng view dito sa kabila. Good morning po. Oh my God, ang ganda ng view. Ay, nako. Ayun, so if you're going here, may tindahan din naman dito. May piso wifi din sila. Tapos may mga cottages. Ayan, may pool din sa likod. Hindi nga lang yata magagamit kasi madumi. Pero maybe if you want to do an event here, sa Mayong Payong, pwedeng-pwede. Look at that view. Also, before you go here, make sure to check your brakes. Hindi siya biro, promise. Matarik talaga siya. Hindi ka mananawa sa ganitong view, no? Parang sa Jose Abad Santos sa Sarangani. Only views na ganito dun. Pero hindi ako nanawa. Ganda. Ito lang din ang fear na hindi nawawala sa akin pag ginagamit natin si Nacho. Siyempre, no ng scooters na walang engine brake, and pag mga downhill na ganito, kailangan naka-brake talaga tayo. So the chance of overheating is there. Ang problema pa naman ng mga scooters pag nag-overheat, nawawala yung braking power. Kaya dahan-dahan lang din, kasi pag masyadong mabilis naman, tapos mag-brake kang pababa, grabe yung friction, tapos mag-iinit talaga yung brakes mo. Ayan medyo ramdam ko na parang mahina yung brake ko. Full brake na yan. See? Kahit yung parking brake natin hindi ko makakapit. Pahinga lang natin ng konti kasi yung brake natin medyo nawawala ng power. Medyo may pababa pa, konti pa. Diba? Kakasabi ko lang, kakakwento ko lang na ganun yung nangyari. Tapos ganun yung nangyari. That happens. Make sure you take your time. Let your brakes rest. Kasi wala kayong ibang kakampi sa mga downhill kundi brakes nyo. Ang ating current odometer is 35,917. So konti na lang, 10,000 kilometro na tayo. Next stop, Masbate Provincial Capital. One quick picture kasi hindi naman pwede mag-drone doon, masyadong malapit sa airport. Here's the reason why I cannot fly the drone beside the provincial capital. Katabing-katabi ng airport. Welcome home, Cowboys! Masbate, Philippines. Let's go! Nandito na ako ngayon sa Port of Masbate. And unfortunately, hindi ko naabutan yung first trip. Hindi kasi kaya ako nagmamadali kanina. Kasi akala ko alas 10 kasi yun nakalagay sa schedule eh. Pero umalis pala ng alas 9 kasi low tide daw. Sige sir, mauna na po ako. Salamat po. Nice to meet you po. Thank you po. Ongoing pa lang pista nila dito. Rodeo Festival is from June 5 to 19. Ay, sayang. Nataon na nandito na ako pero I can't stay. Hindi ko man lang ma-experience yung pista dito sa Masbate City. Since hindi ako nakahabol sa first trip kanina, ako ang unang-una ngayon dito sa 12 noon trip. Kaya makakapamili tayo ng upuan. Mula sa Port of Pilar, binaybay ko na naman ang medyo liblib at mahabang kalsadahan ng munisipyo hanggang marating ko ang Legazpi City. Pagkatabi, Legazpi City Hall, then Albay Provincial Capital. Provincial Capital of Albay. Lalaro yung mga bata dito kanina. Dumating ako. Umulan. Rainmaker! Hindi na tayo nagtagal sa provincial capital ng Albay dahil hindi tumigil ang ambon at ulan. Kaya tumungo na ako sa Tabaco City at nagbakasakaling may biyahe pa papuntang Catanduanes.
Magandang hapon po. May biyahe pa po pong pa Catanduanes ngayon? Bukas na sir. Anong oras po? 5:30 pera. Tatlo kasi ang ano dyan, tatlong city lang yan. Isang Cardinal, isang Santa Clara, isang Reina. Paano yan? Wala na daw biyahe ngayon. Sa susunod na episode na lang, ang ika-63 probinsya ng biyahe ko. Abangan! Hindi na kailangang lumayo pa. Bago buong mundo, Pilipinas muna.